Tuklapin niyo ang kisame. Diyan nagmumula ang turog na na-detect na scanner natin. Yes, sir. Ha? Diyos ko, sir. Ano ba ginagawa niyo sa boarding house ko? Kapapagawa ko pa lang ng kisaming yan. Mrs., may waran po kami para gawin yan. Merong nagtip sa amin. Tinaniman ng bomba ang boarding house niyo. Ano ho? Kisame, mahalagang parte ng bahay upang hindi mainitan ang taong nakatira. Kisame, palaging natatagpuan ang mga pilit itinatagong bagay. Kisame, alamin ang sekreto dito sa Boarding House Stories. Salamat na gawi ka sa channel na ito. Pakisabi na rin sa mga kaibigan mo para mapakinggan nila ang ganitong uri ng kwento dito sa Boarding House Stories. Hoy, ano ba, Ador? Kung hindi ka makapagbibigay ng upa mo, mangyaring magbalot-balot ka na mga gamit mo upang mapakinabangan ko naman ang kwarto ko. 2 buwan ka ng delay Pasensya na po, Aling Mona. Wala pa talagang ibinibigay na sweldo ang security agency sa akin. Nagtsatsaga na nga lang ako sa noodles bilang pang-ulam. Marami na nga akong utang sa tindahan. Sinasabi mo lang yan. Palusot mo yan. Umalis ka na kasi sa agency na yan. Paano na pamilya mo sa probinsya? Mabubuhay mo ba yan? Inuna ko na ho sila. Nagbenta nga ho ako ng dugo sa ospital. Ipinadala ko na kay Mrs. ang bayad. Sus ko po. Pati dugo gayon, ibinebenta na. Opo, Aling Mona. Isa wala na nga ako maisip Mabuhay lang ang mag-ina ko. O siya, Ador. Basta ayaw ko nang umabot sa 3 buwan yan. Kailangang mabigyan mo ako ng upa sa susunod na buwan, ha? Salamat, Aling Mona. Asahan po ninyo. 1 taon na rin namamalagi si Ador sa boarding house ni Aling Mona sa Pasay. Malapit lang kasi ito sa building na pinagagwardyahan niya. May kalumaan ang bahay. 6 na kwarto ang pinapaupahan ng byuda. Bihira ding bumisita ang mga anak nito dahil may kanya-kanya ng pamilya sa ibang lugar. Kumukulo talaga ang dugo ko sa Ador na yan. Palagi na lang akong binibigyan ng problema, Gracia. Ay, nako, Monang. Huwag ka masyadong pagka-stricto sa border mong yan. Sa akin nga dito sa tindahan, marami-rami na din ang utang niya. Pero nagbabayad din kung may pera na siya. Ay, ayaw ko ng ganyan. Sa susunod, pana-estudyante lang tatanggapin ko. Palagi na lang delayed ang sweldo niya. Sus, kalma lang. Paminsan-minsan, kailangan mo ring isipin ang kapakanan ng iba. Hindi yung panay pera na lang iniisip at bukang bibig mo. Ha? Kinakampihan mo ba ang Ador na yan, ha, Gracia? Ibang tabas ang dila mo, ha? Sinasabi ko lang totoo mo na. Hindi mo naman madadala ang yaman mo kapag namatay ka na. Abat humirit ka pa. Kung makapagsalita ka, akala mo naman wala kang kasalanan. Kabit! Abat chismosa ka talaga. Walang katotohanan yan. Kasal ako sa asawa ko. Kasal? Huwag ka na magpaliwanag. Nagmamalinis ka pa. Kalat na sa barangay natin ang baho mo. Tsaka na. Abat, madapa ka sana, chismosa. Aray ko! Madapa ko, aray! Ang bilis ng karma. Si Aling Mona ay kilalang chismosa sa barangay Malibay. Bukod sa pagmamayari ng boarding house, siya ay nagpapautang din sa mga nagtitinda sa Pasay Market. Kaya busy din siya sa pagsingil araw-araw. Ang iba kasi ay tinatakasan siya at lumilipat ng pagtitindahan. Pagbilhan nga ho ng sardinas, Aling Gracia. Uy, Ador,
Buti naman at nagpakita ka. Babayaran mo na ba ang utang mo sa akin dito sa tindahan? Maaari ho bang kalahati muna? Naipadala ko na kasi sa pamilya ko kahapon ang ibang pera. Sus, ano pa nga ba? Akin na. Eto po. At saka yung pong sardinas. Eto. Atay ka, Ador. Galing dito si Mona. Ipinapamalita ka na naman. Hayaan nyo na ho. Tumas lang naman ang dili ng aking bayad sa boarding house eh. Oo nga daw. At sinabi pa niya na paaalisin ka na sa susunod na buwan kung hindi ka makakabayad. Oo nga ho eh. Sige ho, Aling Rasya. Salamat po dito sa sardinas. Hoy, Ador! Huwag ka muna umalis. Nag-uusap pa tayo. Nako, dire-diretso na lang. Hindi na ako pinansin. Bumalik na sa boarding house si Ador na may binubuong plano sa security agency na hindi nagbabayad ng maayos sa kanya. Kumain muna siya ng agahan dahil gutom na siya. Sardinas at kaning lamig lang. Tama na para sa kanya. Matutulog muna siya dahil puyat siya sa trabaho. Kailangan niya ng lakas para gawin ang kanyang balak. Hoy, Budong! Nakita mo bang umuwi si Ador? Ay, noong isang araw pa, Aling Mona. May dalang duffel bag. Parang hindi na babalik eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Ito po kasi ang susi at meron pang envelope dito. May pera po yata dyan. Ibigay ko daw sa inyo. Mabuti naman. Akin na. Ito po. Sulat ito. Oh, salamat Aling Mona sa lahat ng pang-iinsulto niyo sa akin. Kunin niyo na lang sa kisame ang kabayaran. Insulto? Ginawa ko ba yan sa kanya? Hindi naman Prangka lang ako dahil ako may-ari ng boarding house. Di ba, Budong? Ay, opo. Tama kayo dyan, Aling Mona. Sige po. Alis muna po ako. Dahil medyo kinakabahan, humingi ng tulong si Aling Mona sa Pasay Police dahil hindi siya mapalagay sa tunay na kahulugan ng maikling mensahe ni Ador. Mrs., ayon sa aming scanner, hindi ordinaryong bagay ang nakatago sa kisame. Ano po bang sinasabi niyo, sir? Anong inilagay ni Ador sa kisame? Men, tuklapin niyo ang kisame. Yan nagmumula ang tunog na na-detect ng scanner natin. Yes, sir! Yes, sir! Diyos ko, sir! Ano bang ginagawa niyo sa boarding house ko? Kapapagawa ko pa lang yan kisaming yan. Mrs., may waran po kami para gawin yan. Merong nag-tip sa amin, ang aming format ay nagsabi na tinaniman ng bomba ang boarding house nyo. Ano ho? Kaagad namang na-deactivate ang homemade bomb ni Ador na ang triggering device ay cellular phone o cellphone. Pinayuhan ng pulis si Aling Mona na kilalanin munang mabuti ang uupa sa kanya. Nabalitaan na lang niya na wanted si Ador dahil sa pagpapasabog sa opisina ng security agency kung saan may mga nadamay na empleyado. Muli ang advice ng pulis, makipag-coordinate sa kanila ang mga landlady o landlord upang malaman ang identity o pagkakakilanlan ng isang boarder na uupa sa kanila. Naway may natutunan po tayo sa espesyal na kwentong ito na aming inilahad dito sa Boarding House Stories.